ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah to our God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat muli sa Panginoon sa panibagong araw na ibinigay niyo sa atin. Amen. So remind ko lang po, kayo po ba'y nakakuha na ng para sa communion ninyo para dire-diretso na po tayo mamaya. Amen. At ngayon pa lang, paalala, yung sa ating pong communion, yan po ay disposable yan, pero pwede natin i-personalize yan para pwede natin magamit sa susunod. Pero kung nawala talaga, let the Lord provide. Amen? But salamat muli sa provision ng Panginoon. Salamat sa suporta ng Panginoon. Alam niyo po, yung ating communion ay provision niya ng Panginoon. Naghanap ang ating mga leaders at talagang walang mahanap, napakahirap. But the Lord provide. Amen? At nung tinatanong ko po na magkano na, Pastor, wag mo na pong bayaran. Okay na po yan. Dinala po yan at salamat sa Panginoon. And next, alam natin kung ano yung ating mga gagawin pa na para mas tayo po ay makasunod sa protocol ng ating gobyerno at hindi po tayo maging kabigatan, hindi maging pagkapala. Pwede po ba kayo lumapit? Pwede po kayo lumapit para ma-enjoy po natin itong araw na ito. Minsan pa, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, kapatid. Amen? Amen. Salamat sa mga aral ng salita ng Panginoon. Noong nakaraan po ay truly, the message of God is about doon po sa napakahalaga sa buhay. At na-share ko po siya nagkaroon ng 2 meeting nitong linggo na ito sa lahat ng tanod po dito sa atin, sa lahat ng utility, sa bawat subdivision. At salamat po at na-share ko po yun. Amen? At nagamit natin yung message nito para po sa to witness sa Panginoon. Amen? Amen? Ito yung mga bagong pag-share natin. Kumbaga, ang mabilisan, paano natin, kasi sabi nga, tayo po, hindi lang tayo nasa end times, amen? Amen? Kundi tayo po ay nasa last minutes. Yun na po ang word ngayon sa amin, kapastoran. Natapos lang namin ng meeting, at hindi ko lang alam, mga isang araw ay makapag-share tayo patungkol sa about Jesus coming. Amen? It's very important na marami pong hindi nakakaalam na may Jesus na babalik at tayo po alam natin yan at napakahalagang binabahagi po natin yan una sa ating pamilya at sa ating mga kaibigan at hindi po masayang ang mga buhay ng bawat isa sa atin. At salamat po sa Panginoon na talagang I share na acknowledge Jesus Christ. All we need to do, what we need to do is to acknowledge Jesus Christ as not only a Savior but as Master ng ating buhay. Amen? Kasi klaro po yon. If our life truly acknowledge Jesus Christ in our life as our Master, yung ating Panginoong Jesus. Amen? Amen? And whatsoever we do, we can do it heartily. Amen? We can give glory sa Panginoon. Kaya yun po yung klaro. Kaya mapaunawa natin na mabilisan sa mga tao na what we need to do is to acknowledge Jesus. If my life truly acknowledge Jesus Christ as the Master, He's the boss. Yan. So whatsoever we do, we can do it heartily because it's not for the people, it's not for my life, it's for God. Amen? And also, it is for, we can give glory sa Panginoon sa bawat na ginagawa natin. Yun po yung importante na tayo po ay nandun tayo sa assurance na binibigay ni Lord sa atin. At ngayong umaga, salamat po. Ito pong message na ito, once again, very familiar din, kapatid, but kung paano pinagpala kanina, alam niyo po, napakarami natin kanina. Halos puno na po yan kanina. Kaya salamat sa Panginoon sa unti-unti na nagkakaroon na ng pagkakataon ang bawat isa na makalapit sa Panginoon. At the same time, sabi ko, Lord, very familiar naman ito. Amen? Pero talagang pagka ikaw ay humihingi sa Panginoon, amen, nandyan yung conviction, nandyan yung confirmation, kahit na may maganda, pero hindi mo siya ma-enjoy. Talagang ito ang binibigay ng Diyos. At makikita mo lang along the way na talagang ibang-iba, napakahalagang pagsunod sa kung ano ang nais ng Panginoon. Kaya ito po ang nais ng Panginoon na mapakinggan natin ngayong umaga. Sige po, minsan pa tayong lahat ay tumayo. And bilang paggalang at pagpupurit, pasalamat. Sa umaga na ito, mapuno tayo ng pagpupuri at pasalamat sa ating pong gasagawain ng Panginoon, sa ating pong pagsasamba. Ito po yung ating scripture, ay very familiar po ito. Pero minsan pa tayo pa turuan ngayong umaga. Pagpalain ng Panginoon, matutunan natin. Napakahalaga pa nitong message na ito. Sabi nga the more na binabasa, the more na naunawaan natin ang mga salita ng Diyos, mas lalong maintindihan, mas lalo tayong lalalim ngayong umaga dito po sa mensahe nito.
Sabi ko, halos lahat ay familiar na ito. Amen? In Luke chapter 8, verse 43 to 48. Ayan. Ano po ang sabi? Verse 43, let's read it. Sabi po, and a woman having an issue of blood, 12 years, which had spent all her living on physicians, neither could be healed of any, came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood touched. And Jesus said, who touched me? When all denied, Peter and they that hear with him said, Master, multitude throng you and press you, and say you, who touched me? Verse 46, and Jesus said, somebody has touched me, for I received that virtue is gone out of me. Verse 47, and when the woman saw that she was not hid, she came trembling and falling down before him. She declared to him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately. And he said to her, sabi ng Panginoong Jesus, daughter, be of good comfort. Your faith has made you whole. Go in peace. Go in peace. Ito po ang sabi ng Tagalog. Basahin ko na rin po. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ni numan. Naubos na ang kanyang kabuhayan dahil sa pagpapagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, sino ang humawak sa damit ko? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, may humawak sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala malilihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya'y agad na gumaling. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Makakauwi ka na. Father God in heaven, we give you praise. We give you glory and honor. Bless us once again through this message, O God. Very familiar ito. But once again, maging malinaw pa sa amin ang mga aral na dapat naming matutunan na magamit namin sa buhay na ito, Panginoon. Magamit namin, maibahagi rin namin sa iba. At matutunan namin ng malinaw, malalim, Panginoon, ang mensahe mo ngayong umaga. Magpala po ito sa bawat buhay. Yan po ang layunin ng mensaheng ito, Panginoon. Bagamat ito ay somehow napagbulayan na, but today, I know that you will bless us. Kakatagpuin mo kami. Tulad ng babaeng ito, napakahirap ng kanyang kondisyon sa buhay. Pero kinakatagpo mo siya, Panginoon. At ituturo mo sa amin, Panginoon, yung dapat na gagawin namin. At ipalalarawan mo sa amin yung kabuhuan, Panginoon, ng pangyayari at mga bagay na mahalaga sa mensaheng ito na makita rin namin sa aming buhay. Muli, we exalt you, Father God. We exalt you, Jesus. We exalt you, Holy Spirit. Salamat po, Lord, sa araw na ito. We acknowledge your presence, your lordship and kingship. Once again, pour out your spirit, pour out your glory, pour out your blessings, O God, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa lahat na may karamdaman ngayon, sa lahat ng may mga problema ngayon. Kakatagpuin mo, Panginoon. Maging ang kapitbahay namin dito sa San Marino. Once again, Lord, we continually welcome all our neighbors in this South 1 San Marino, O God. Tulungan niyo po sila magpakatapang at magpakalakas. Hayaan mo sila, Panginoon, na maranasan din nila ang kagalingan, ang iyong kapangyarihan at pagpapala mo sa pagtitipon na ito, Panginoon. Kaya itas mo po sila, pagpalain mo sila, Panginoon. Muli, we give you the full control. Bless these gatherings. In Jesus' name we pray. Amen. Everybody say amen. God bless you po. God bless you. Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Amen. So ito po ay tunay nga na very familiar itong message na ito, mga kapatid. Amen. Siguro, yung mga words dito, unang-una sa lahat na makikita natin, sabi nga doon, the hem of His garment. Amen.
Ano po ibig sabihin ng the hem of His garment? Ibig sabihin, the end, yung border ng kanyang damit, yung laylayan ng kanyang damit. Amen? So parang simple lang, but alam niyo po ba that this word, sabi nga, a line that has caught the attention of the world. Ito po ay parang simple lang. The hem of His garment, kapatid, the border of His garment, yung laylayan ni Jesus, ito pong words na ito, a line that has caught the attention of the world. Nakakuha po ito ng attention ng buong mundo. Hindi po ito basta-basta. This is the story behind that statement. Yung the hem of His garment, yung dulo ng kanyang laylayan, kapatid, has caught the attention of the world. Amen? And today, kapatid, ito po yung message na binigay sa atin, the story of a woman in trouble. Amen? Amen? So itong babae na ito, kapatid, ay nasa trouble. Amen? Matinding trouble. Of course, pag sinabing trouble, kaya po, mahalaga po ang pag-aaral. Kasi pag minsan pag-aaral, nakapokus lang tayo dito sa healing, doon sa karamdaman niya. But sa pag-aaral po, ito po ay, ano ba ang story na ito? Hindi patungkol lang sa karamdaman, but the story of a woman in trouble. When we say trouble, yan po yung stress, na kung saan maraming stress ngayon. Amen? Maraming fear. Amen? Maraming fearful, maraming natatakot ngayon, nagwo-worry, maraming ngayon ang nasa danger, tulad ng babaeng ito. Yung sitwasyon niya sa loob ng 12 taon na dinudugo, nasa danger, siya po ay natatakot na rin, siya po ay matindi na ang worry, kapatid, siya po ay talagang very disturbant na yung sa kanyang buhay. Talagang nag-agonize na siya, matindi ang pain. Amen? Nasa buhay natin, tingnan po natin ito, na kumusta po ba tayo ngayong umaga? Amen? Amen? Ito pong kanyang sickness and diseases, kapatid, na talagang nagdulot na sa kanya ng despair. Kawalang pag-asa. Amen? Kawalang pag-asa. At talagang nagkaroon siya po ay talagang kumbaga disorder na. Sira na, wala na sa ayos. Dahil po sa effect ng kanyang 12 taong pagdurugo. Amen? So ito po ay talagang makita natin yung troubles na ito ay ibig sabihin ay siya po ay nasa difficulties. And somehow also, yung ating pambuhay nasa ganyan, nasa sitwasyon natin ngayon. Kaya nga ang tanong, how are you today? Kumusta na po ba tayo? Bawat isa sa atin. Amen? Are you in trouble? Amen? Tayo po ba ay nasa trouble din? Tayo po ba ngayon, kapatid, ay may mga, amen? Sabi nga doon, sa haba ng taon na siya po ay dinurugo, talagang siya po ay very weak na, napakahina na. Amen? Physically. Amen? So nakita natin, ang trouble ay hindi lang naman sa physical. Pag tinignan natin sa babae, parang somehow, but nakita natin nakatala yan sa Bible. Na yan po yung magre-remind sa atin, yung trouble na yan, not only in physical, also in spiritual, financial, amen, morally, emotionally, yung trouble na yan ay nararanasan. Amen? Kaya, sabi ko nga kanina, how are you today? Are you in trouble? But the truth is, actually, all of us are in trouble at COVID-19. Amen? Talagang hindi pa rin. Talagang mayroong trouble. But somehow, we have another trouble aside from COVID-19. Meron pa yung mga iba pang trouble eh. Kaya somehow, pwedeng yung nararanasan ng babaeng ito, amen, kaya nga ang tanong ko, Lord, bakit ito? Binigay mo. Amen? Amen? Talagang malalim, lalim ng kaisipan ng Panginoon. Amen? Pero kanina, nung habang sinishare ko, talagang, doon mo na maintindihan. All we need to do is talagang, ang ganda ng word kanina nung kanta natin, let be captured by God's holy calling. Are you captured by God's holy calling? God's calling is a holy calling. Amen. And sabi nga doon amen, hopefully, all of us, we choose to follow Jesus. Amen. Very important. Lalo po sa panahon ngayon. Kaya nga po sa amin sa kapastoran, second coming ang magandang itinuturo sa panahon ngayon. Kasi kailangan malaman ng tao na mayroong Jesus na babalik, ang lahat ng ito ay gugunawin. Amen. At tayo po na mga mananampalataya, alam natin yan, but somehow pwedeng, baka wala sa isip na natin yan, but today, kapatid, ay napakahalaga. Kaya ito po ay makikita natin. Lord, ang daming itinuturo ng aral na ito, bagamat na ito ay very familiar na sa amin. Ngayong umaga, kapatid, let's prepare our hearts, let's value God's word, kapatid, sapagkat meron pong itinuturo sa atin. Amen? Na hindi lang sa pandemic tayo may trouble, marami pang trouble na pwede nating maranasan aside from COVID.
pandemic, kapatid. Kaya po ang tanong ngayon, once again, how her experience relate to us today? Amen? Ito bang, kasi matagal na ito eh. So ito bang mensaheng ito bang karanasan ng babae na ito, kapatid? Amen? Paano natin ito maiugnay? Paano natin ito mai-apply, mai-connect sa panahon natin ngayon? Habang inaaral po kanina, talagang napakalinaw po ng message na ito na talagang napakahalaga nitong message na ito. Sabi nga, our days are filled with trouble, danger, and fear, and difficulties. At yun na yun po yung sitwasyon ng kalagayan ng babae na minsan pang manamnam natin ngayong umaga. Ano po ba yung subject natin ngayong umaga, mga kapatid? It's about trouble. Amen? Sabi ko nga kanina, how are you today? Are you in trouble? Amen. Ikaw ba ay nasa nanghihina ngayon? Ikaw ba ay nasa painful situation ngayon? Tayo po ba ay nasa despair? Amen? So ito po ay para sa lahat sa atin, maging sa lahat ng kapitbahay natin dito sa San Marino. Amen? Sino kaya ang mga nanghihina ngayon? Physical man in all aspect. Amen? Sino kayang may karamdaman? Sino kaya ang nasa difficulties today, kapatid? Sino kayang nahihirapan at matinding worry ngayon? Na minsan hindi po natin nakikita yun sa buhay, but makikita natin ito pong sitwasyon ng babae. Somehow, sabi nga doon hindi natin nakita yung word na disorder. Amen? Napakahalaga po nitong pong mensahe na ito, kapatid. Nasa tulad sa babaeng ito, siya po ay masasabing nasa disorder. Pag sinabing disorder, wala sa kaayusan. Amen? Amen? So yung buhay po ba natin ngayon as this moment, kapatid, ay nasa orderliness? Nasa order po ba ang ating buhay ngayon? Amen? Nasa ayos po ba? Amen? At napakahalaga ng ginawa ng Diyos sa buhay ng babae. Amen? Mahalaga po ang orderliness, kapatid. Amen? O ang kaayusan sa buhay. Amen? Sa buhay na ito, sa pamilya natin, amen, sa ating barangay, sa ating bansa, mahalaga po na magkaroon ng orderliness. Amen? Sa ating pananaban, sa ating buhay personal. Amen? Kasi isang bagay na natutunan ko, gaano ba kahalaga yung kaayusan? Talagang let's claim it. Magkaroon ng kaayusan sa buhay personal natin, sa pamilya, sa church, sa barangay, maging sa bansa natin. Bakit po? Kasi pag may kaayusan, may orderliness, bumababa po ang presensya ng Panginoon. Wala ang presensya ng Panginoon pag wala sa ayos. Amen? Kaya very important po yon. Na reminder palagi sa atin, personal sa ating buhay, para bumababa ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Dapat maayos ang ating buhay, ang ating pamilya. Amen? Kasi ang presensya ng Panginoon, ang mark, ang sign na ang buhay mo, ang pamilya mo, magtatagumpay. Kapag yan ay sinasamahan ng presensya ng Panginoon. Ganon din ang ating barangay, ganon din ang ating bansa, ang ating church. Kaya let's pray, kapatid, na ngayong umaga, kung mayroon mang disorderliness sa atin, kapatid, kung mayroon mang hindi ayos ang buhay sa atin, ayusin ng Panginoon. Amen? Kaya iyon po yung nakikita kong napakahalagang mensahe dito po sa salita ng Diyos na bagamat ito'y very familiar, kapatid, pero napakahalaga po nito. It's about the story of a woman in trouble, kapatid. Yan po yung ating subject, kapatid. And gusto ko lang makita yung ilang picture. Ito, very familiar. Para makita natin, mas mapil natin na yung sitwasyon ng babaeng ito, 12 taong dinudugo, napakahina na ng katawan, lose hope na, kapatid. Amen? Talagang matindi ang napakahirap na ng kanyang kondisyon, pero makita natin sa picture dyan, ito po siya, ayan siya, yan. Na napakaraming tao talaga, amen? Alam niyo po, maraming picture kaya sabi ko kay Jello, yung unang pinakita niya, sabi hindi yan ang talagang kwento, kasi merong kwento na nag-iisa na lang si Jesus, kaya nandun yung babae sa gitna, tapos yung tao, malayo. Pero ang totoo, ito po ang magandang makita natin na sinasabi, pinagkalumpunan siya ng tao, at yung isang babae na 12 taong dinudugo na nanghihina na, lose hope na, nakita natin ay talagang sumisiksik siya para lang nagkaroon siya ng conviction ng pananampalataya na mahawakan ko lang sa tindi ng hirap niya sa loob ng 12 taon. Kapatid, na talagang matindi yung kanyang naranasan, naniniwala pa rin siya. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Amen? Nasa mundo natin ngayon, sa panahon natin ngayon, maraming nawawalan ng pag-asa. Sa totoo lang. Amen? Kaya napakahalaga na itong message na ito ay minsan pa matutunan natin. Ito pa po isang picture para mas mapil pa natin na hindi biro yung pinagdaanan ng babae na ito. Amen? Ayan po yung kanyang kamay. Makita natin na yung kamay na yan
ay lumulusot sa isang paa. Maraming paa ang kinalusutan niya. Maabot niya lang yung laylayan yung dulo, the hem of the garment of our Lord Jesus Christ. Yung border, no? Yung dulo ng laylayan ng damit ni Jesus Christ. Isipin niyo po, imaginin po natin kung gaano siya nanghihina. Sa loob ng 12 taong dinudugo, napakahina ng kanyang katawan. At somehow, baka lalo na ito. Oh. Tingin ko, napakalalakas. Maraming malalakas dyan. Kaya hindi siya basta makagitgit. No? Napakahirap ng kanyang pinagdaraanan, kapatid, na sa buhay natin, alam niyo po yon, talagang maniwala tayo na kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, gaano man katindi yung sitwasyon natin, gaano man kahirap tulad ng babae, kapatid, may natamo siya. Every time nalalapit ka sa Panginoon. Kaya nga, matutunan natin ngayong 4 na bagay na itinuturo dito po sa mensahe patungkol sa babaeng, a woman in trouble, kapatid. Amen? Na ano po ba yung tinuturo sa atin ngayong umaga? Of course, ano po ba makikita natin dyan? Ngayon pala makikita natin. Ano po ba makikita natin sa kanya? Yan ang faith. Amen? Yan po ang faith, kapatid. Yan ang faith. Amen? Yan ang pananampalataya. Amen? Yan, maintindihan po natin ngayong umaga. Sabi nga dyan, kapatid, ito, kung mababasa ninyo yan, talagang sa Mark 9:23, all things are possible to him that believes. Talagang it is true, kapatid. Huwag natin kakalimutan tong word na ito. Amen? Sa panahon natin, whatever trouble na pwede natin pagdaanan, nagkaroon man tayo ng disorder, nawalan ng pag-asa, matinding panghihina, nasa panganib na tayo, stress na tayo, matinding difficult ang ating sitwasyon at kondisyon, kapatid. Amen, makita natin. Naniwala siya na pag nahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus, kapatid, siya'y gagaling. At ito po ang tinuturo niyan. All things are possible to him that believes. Walang imposible sa Diyos at walang imposible sa nanampalataya sa Panginoon. Bunga ng kanyang pananampalataya kahit napakahirap ng kanyang sitwasyon. Kapatid, na-receive niya ang katagumpayan. Yung hinahangad niya sa Panginoon. Lahat ng bagay na hinangad niya sa Panginoon, naranasan niya, kapatid. Yan pong isa sa mga bagay na tinuturo sa atin, kapatid. And sabi nga, ito yung ating tema ngayong umaga. Yan po yung importante. Amen. Somehow, marami doong may pananampalataya. Amen? Pero itong babae na ito, kinakitaan natin na talagang, amen, sabi nga doon, exercise your faith. Amen? We need to practice yung ating pananampalataya, kapatid. We need to apply yung ating pananampalataya. We need to use our faith, kapatid. Sa buhay na ito, napakahalaga. Amen? Yung pananampalataya na ibinigay sa atin sa Panginoon at tingin natin sa Panginoon, maging sapat yung ating pananampalataya. Kasi sa buhay na ito, meron tayong iba-ibang trouble. Marahil maayos tayo sa ibang bagay, pero anong bagay na may tindi kang trouble? At magamit po natin itong mensahe sa babae na ito, kapatid, na in-exercise niya yung kanyang pananampalataya. Kaya pag in-exercise yung faith, nakita na natin, kahit nanghina ng katawan, kahit napakaraming balakid, kahit mapanganib na, kapatid, kahit sobrang gulo na, napakahirap, pero nakamit niya. Amen? Yan po ang clear doon. Amen? So, ito po yung ating bibigyan diin ngayong umaga. The important lesson, kapatid, the important lesson we can learn about the story of a woman in trouble. Ano nga ba yung mahalagang mensahe na tumatak sa ating puso't isip na matutunan natin ngayong umaga, kapatid, na bawat isa sa atin ay maranasan natin yung tagumpay na naranasan itong babae na kahit matindi yung trouble niya, na walang trouble, na kapag talagang lumapit ka sa Panginoon, na hindi naayos. At wala mang anuman ang ating talagang kinakailangan sa Panginoon, talagang makakamit natin yan man personal mo, sa pamilya mo, yan man ay sa ministeryo mo, kapatid, mayroong tinuturo si Lord, kapatid, sa bawat isa sa atin. The important lessons, we can learn about the story of a woman in trouble, kapatid. Ito po ay 4 na bagay, kapatid, na ating matututunan ngayon. Ito po yung number 1, kapatid. Of course, malinaw, dapat maklear sa atin, ano po bang meron dito sa nakita natin sa babae. Of course, ito, a woman's desperation. Amen? So itong babae na ito, he was desperate, kapatid. Siya po ay desperada, kapatid. Siya po ay lushop na. Amen? Matindi ang talagang sadness niya sa buhay, matinding fear, kawalang pag-asa. Amen? Talagang hopelessness, distress, kapatid. Amen?
Talagang depression ngayon. Ang daming depressed ngayon. Kaya kung titingnan natin, kapatid, pag may nakita tayong depressed, napakahalaga nitong message na ito. Paano natin siya i-guide? Ikwento natin itong babae na ito. Salamat at very familiar niya. But today, maging malinaw sa atin itong 4 na bagay so that we can minister to the people at sa ating buhay muna. Una sa lahat, a woman's desperation. Ano po sabi ng verse 43? Dito po sa verse 43, her problems revealed in one verse. Yung problema ng babae ay nakatala po doon sa isang verse. Dito po sa verse 43 ng Luke chapter 8. Ito po ang sabi, and a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living on physician, neither could be healed of any. Kabilang sa mga itong isang babaeng 12 taong dinudugo at hindi mapagaling nino man. Walang nakakapag-ayos sa kapagpagaling nino man. Naubos na ang kanyang kabuhayan dahil sa pagpapagamot. See? Di ba? So, ibig sabihin, ito po ay mayaman. Maganda ang kabuhayan. Pero dahil sa isang problema, trouble, sa isang igla, pwedeng nawala lahat ng kabuhayan. See? Nakita natin? But praise God. Alam niyo po, bakit po siya desperate, kapatid? Because itong problema niya, kapatid, itong trouble niya, sabi nga doon, yung kanyang karamdaman, yung sickness niya, she had an incurable sickness. Diba? Nakita niyo po, dahil po sa isang karamdaman, lahat ng kanyang kabuhayan sa isang iglap ay nawala. Amen? Imagine niyo po yon sa buhay natin para makita natin ano kayang sitwasyon natin. Kung lahat ng kabuhayan mo ngayon sa isang iglap, it is because of something. Kaya matinding panlulumo po itong naranasan ng babae na ito. She had an incurable sickness. Wala na pong, kumbaga, ibig sabihin po, impossible to cure. Hopeless na talaga. Amen? Kung makalagay tayo sa ganyang sitwasyon, ito po, napakahirap itong sitwasyon. Pero praise God, alam na natin ang kwento ito. Nakita natin. Alam nating kinatagpo, pinagpala siya ng Diyos, kapatid. Kaya ito po ay aral sa atin na kung tayo malagay sa ganitong sitwasyon, tayo naging desperate, kapatid, it is because of something. Amen? At somehow, ito po ay incurable na. Wala nang lunas, kapatid. Pero makita natin, anong ginawa? Sabi nga doon, she had spent all her money in physician. Naubos niya. Ginamit niya yung pera niya. Amen? Para doon sa magagaling na doktor, pero hindi siya gumaling. Napakahirap po ng sitwasyon ito. Siyempre, kung may pera ka, sige, doon tayo sa Makati. Doon tayo sa lahat ng pero lahat ng magagaling na doktor. Amen? Amen? But praise God, di ba? Bilang mananampalataya, minsan di natin appreciate that we are a great physicians. Amen? Amen? Not only in sickness, physical, in all aspect, kayang pagalingin ng ating physician. That is our Lord Jesus Christ, kapatid. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah! Meron tayong Panginoon, Diyos, na kayang magpagaling, kayang magbigay luna sa lahat ng trouble sa buhay natin. Kaya po itong babae na ito, gusto ko makita natin na siya po ay desperada na. Lose hope na, kapatid. Kasi incurable na yung sickness. Ubus na ang pera sa pagpapagamot sa doktor pero hindi gumaling. At hindi lang yun, she was ceremonially unclean. Siya po'y diniklara na certified official unclean, marumi. Kaya pag nakita siya, sa panahon noon, pag marumi ka, talagang matindi po ang discrimination. Kaya po itong ginawa niyang paglapit, hindi po yung napakasimple, kapatid, hindi siya natural. Talagang napakahirap na sitwasyon. Pero talagang gustong ipakita ng Panginoon. Amen? Gusto ipakita ng Panginoon kung sino siya at kung ano ang magagawa ng tunay na pananampalataya sa buhay. Pag totoo yung pananampalataya natin, buhay yung ating pananampalataya. Amen? Na makita natin ngayong umaga, let the Lord continually teach us, kapatid, na itong babae na ito, he was desperate, kapatid, because incurable sickness, ubos na ang pera, at siya po ay ceremonially unclean, kapatid, siya po ay officially marumi. Are you clean? Tayo po ba'y malinis? Amen? Nakita natin na somehow we can relate. Nakita mo ngayon, nakita natin ang buhay natin ngayon na marumi. Siya po'y marumi. Ang kanyang problema ay incurable na. And somehow, wala na siyang source. Pero alam natin, kinatagpo siya ng Panginoon. Palapakan natin, kapatid, si Lord. Nakahanga-hanga talaga ang ating Diyos. Amen?
Na talagang pag mainsan pa nating bubulay-bulayan ang katotohanan, it will change ng ating buhay. It will change ng ating kondisyon, kapatid. Amen? Na hindi na natin kailangan dumating pa sa ganito. But pwede tayong malagay sa ganitong kalagayan, kapatid. Mayaman ito, maraming kabuhayan ito. Pero nakita natin sa isang karamdaman na hindi na kayang pagalingin, naubos ang pera at talagang sa haba ng taon ng pagdurusa, talagang he was certified officially unclean, kapatid. Amen? Ngayong umaga, nakikita ni Lord yan kung tayo malinis at marami. Amen? Ngayong umaga, maranasan din natin yung paglinis, ang pagpapala at kabutihan, kagalingan, kapatid, sa lahat ng karamdaman. Marahil hindi physical yung ating karamdaman, but spiritually, mentally, morally, emotionally, amen? Marami pong karamdaman na dinagdaraanan sa buhay. Alam niyo po, itong babae na ito, talagang he was desperate. Physically desperate. Amen? Her health was gone. Wala na yung kanyang kalusugan. Hindi na siya healthy. Lalo sa panahon natin ngayon, pag hindi ka healthy, nakakatakot. Kasi yung mahihina ang katawan, yun ang madaling dapuan, sabi. Amen? So physically desperate, her health was gone. Financially desperate din siya. Amen? Her money was gone also. Wala na siyang pera. Spiritually desperate din itong babae na ito. Bakit? Because sabi diyan, she could not enter the temple. Bawal na siya pumasok. Kahirap, no? Tayo ngayon, napipigilan na tayo sa pagpasok sa church. Ngayon, napapayagan, pero hindi pa lahat ay pumapasok sa templo. Yung hindi ka makapasok sa templo, napakahirap pong kondisyon yun. Masasabi natin, we are desperate. Amen? At yan ang gagawin ng kaaway na hindi na tayo makapasok sa templo. Pero sabi ni Lord, forget not thy assembly. Huwag mong kakaligtaan ang pagtitipon. Katulad nga sa pag-aaral namin patungkol sa second coming, baka dumating si Lord sa araw ng pagtitipon. Di ba? Kung mananampalataya ka, wala ka sa pagtitipon, we never know. But makikita natin ang daming pag-aaral na we need to prepare our life. We need to sure our lives, kapatid. Amen? Kaya si Lord may mga salita. It is written, it will happen. Amen? So napakahalaga ng salita ng Panginoon. Kaya ito pong babae na ito, a woman desperate, physically, financially, spiritually. She couldn't enter the temple, kapatid. At gusto ko makita natin, itong babae na ito, ano bang nilalarawan ng babaeng ito, kapatid? Importante po ito. Na pagbabay na basa, ano bang nilalarawan itong babaeng 12 taong dinudugo? Ano bang nilalarawan niya? Ito po, she picture all people apart from Christ. Nilalarawan ng babaeng ito yung mga taong hiwalay kay Kristo. He was desperate, physically, financially, spiritually. Amen? Kaya nga ang tanong, kapatid, ibig sabihin hindi siya konektado. Kaya nakita mo ang buhay niya. Kaya naging ganun katinti ang buhay niya. Amen? Kaya nga ang tanong, are we connected or separated from Christ Jesus? Amen? Napakahirap ng kanyang naging buhay. Inilarawan ng babae. Kaya sa lahat ng wala pang Kristo sa puso, sa lahat ng hindi pa kumikilala kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, and Master ng buhay, napakahirap po ng sitwasyon at kondisyon ng buhay na yan, kapatid. Amen? Kasi sabi doon, if we are apart from Christ physically, we are ever moving toward death. Yun po ang pupuntahan ng taong wala pang Kristo sa puso. We are ever moving toward death. Financially, money cannot buy what we need. So pag hindi ka pa, apart from Christ tayo, matindi pangangailangan mo, hindi siya kayang bilhin ng pera. Amen? Kaya ma-appreciate din natin kung tayo na sa Panginoon na, kung gaano kaganda yung meron tayo ngayon sa Panginoon, kapatid. Amen? Kasi ito yung nilalarawan ng babaeng ito. She picture all people apart from Christ. Physically, financially. Amen? Money cannot buy what we need. Spiritually, kapatid, nilalarawan din ito. Spiritually, our sins separate us from God. Ibig sabihin, pag wala kay Kristo, nandun ang kasalanan, hiwalay yan sa Diyos. Minsan, hindi nakikita ng tao. Without Jesus Christ, hiwalay tayo sa Diyos. Kaya nga, ang Diyos ay binigay si Jesus to be connected to our God. Kaya kung hindi kinikilala ng isang tao, si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, Master ng kanyang buhay, siya ay hiwalay sa Diyos. Spiritually, siya po ay desperate din, kapatid. Amen? At hindi kayang, hindi nabibili yon. Amen? Napakahalaga ng pagkilala kay Kristo, kapatid. Amen? So ito po yung unang-unang points na
aral na tinuturo sa atin. Itong babae na ito, a woman's desperate, kapatid, ngayong umaga. Amen? Pangalawa, ano po bang pangalawang itinuturo sa atin na matutunan natin ngayong umaga, kapatid? So nakita natin, desperate. Ngayon ang tanong, kumusta po ba tayo? Tayo po ba ay desperate ngayong umaga? Ganito rin po ba yung ating sitwasyon ngayon? Tayo po ba ay may karamdaman sa buhay na incurable na? Yan man ay saang part ng buhay natin? Amen? Tayo po ba ay eto na sayad, o tayo po ba ngayon ay napakarumi ang buhay? That's why he was desperate, kapatid. But praise God, nakita natin ano po ba yung nangyari doon sa babae, kapatid? So nakita natin na ang babae naniniwala siya. Siya po'y nanampalataya sa Panginoon. Ginamit niya yung pananampalataya. Amen? Sa Panginoon. Amen? Ito po yung pangalawa, kapatid, na matutunan natin ngayong umaga. Second lesson that we can learn, kapatid, about the story of a woman in trouble. A woman's not only desperation, but a woman's determination, kapatid. Anong sabi ng verse 44? Came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood starts. Gumaling, kapatid. Amen? Kaagad-agad ang babaeng ito lumapit sa likuran ni Jesus. Hinawakan niya ang laylayan ng damit nito, noon di tumigil ang kanyang pagdurugo, kapatid. So ano po makikita natin? Anong aral? Ang babaeng ito, he was desperate, pero nagkaroon siya ng determination. Amen? Bakit siya nagkaroon ng determination? Siyang galing? Because he believes. That is faith. Kaya sa buhay natin, kapatid, ito yung makikita natin. If we have truly a faith, there is a determination. Amen? Ano ba yung determination, kapatid? Amen? Ano ba yung determination? Determination, a quality that makes you continue trying to do or achieve something that is difficult. Kahit mahirap. Kaya sa buhay natin, kapatid, amen? Sa buhay na ito, napakaraming hadlang, napakaraming talagang hindi biro ang paglapit at pagsunod sa Panginoon. But iba yung may determination. Amen? Sa buhay ng bawat isa sa atin, napakahalaga ng determination. Firmness. Amen? Katatagan. Persistence. Ibig sabihin, sabi nga doon, confidence. Nagkaroon siya ng confidence. Nagkaroon siya ng eagerness. Talagang he decided, kapatid. He has a strong decision. Nagkaroon siya ng strong decision. Yan po ibig sabihin ng determination. Strong decision. Amen? Meron po siyang, sabi nga, fixed intention to achieve a desire. Ano ba yung desire niya? Ano ba yung desire natin, kapatid? Meron po siyang fixed attention. Amen? Deciding definitely. Yan po ang determination. Galing po yan sa tunay na pananampalataya. Amen? Talagang nagkaroon siya ng tunay na pananampalataya at nagdulot sa kanya ng determination. Very important po yan sa buhay natin. Do we have a determination? Kaya importante po yun. Kung meron man tayong mga desperation, importante magkaroon tayo ng determination sa buhay, kapatid. Sabi nga, came from behind him and touched the border of his garment. Hindi po biro ang kanyang paglapit sa Panginoon. There is a condition to discourage her from coming to Jesus. Amen? Ano ba yung condition to discourage her from coming to Jesus? Ano ba yung mga frustration, kapatid, nakakadismayang bagay, may nakakapanghina, nakaka-intimidate na bagay. Ano ba yung hadlang, kapatid, sa kanyang para lumapit siya sa Panginoon? Unang-una na, the great crowd. Antindi po, ang daming tao. Napakarami ng tao, kapatid. Napakarami ng tao. Sa isang nanghihina na sobra dahil ubos na halos ang dugo. Amen. Halos hindi na makalakad, pero talagang napakahalaga ng yun po ang determination. Ma-appreciate natin what is determination is. If we have determination because of faith, kapatid, amen? Nakikita natin kahit matindi yung hadlang, the great crowd, ito po yung nakaka-discourage para hindi na siya lumapit. The attitude of disciples, kasi mahigpit po ang disipulo noon. Napakahigpit nila. At the same time, the importance of mission, alam niya na may ginagawa ang Panginoong Jesus, may ginagawa sila. Hindi siya papansinin. Pero talagang sa kanya po, nandun yung kanyang determination. Na pag hinawakan, pag nakalapit, nahawakan ng laylayan ni Jesus, gagaling siya. At alam niyang lushop na siya, incurable na eh. Amen? Matindi na yung kanyang kalagayan, kapatid. Kaya napakahalagang makita natin yung matinding kalagayan ng buhay. Amen?
Anong sabi doon? Her own appearance, yung kanyang appearance lang, balakid na. Amen? Ano po ba yung appearance niya? Pale, poor, and pitiful. Siya'y napakarumi. Kaya talagang, di ba, yun ang dahilan marami. Amen? Minsan, yun ang natin, nakaramdam tayo ng sobrang andumi ko na. Amen? Pero praise God, the Lord remind us, pag anak ka ng Diyos, amen, parang sa mga anak natin, niyayakap tayo sa ating karamihan. Amen? At minamahal niya tayo na hindi kayang tumbasan. Matindi ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Kaya makita po natin yon. Bagamat siya po ay napakarumi, ito po yung isa sa mga balakid, siya po ay pulubi lang. Minsan, ganun ang natin eh. Da? And he is unworthy, worthless. Parang wala naman siya. Amen? Parang siya ay dishonorable na, parang hindi naman siya kagalang-galang na. Amen? Parang nakakahiya naman siya ang buhay niya. Pero nakita po natin yun po ang lahat ng mga conditions to discourage her, kapatid, from coming to Jesus. The great crowd, the attitude of the disciple, the mission, her appearance, kapatid. Pero ano po ang sabi? Still, she is pressed through to Jesus. Siya po ay sumiksik pa rin sa Panginoon. Yun po ang tinuturo sa atin ni Lord. Amen? Kahit maraming balakid, kahit napakahirap, kahit nang hinang-hina ka na, parang imposible na makalapit ka pa, sumiksik ka sa Panginoon. Magpursigi ka sa Panginoon. And personally, kapatid, man, it is true. Sa panahon ng mga trouble at napakahirap na sitwasyon, sumiksik ka sa Panginoon. Yan ang pinakamagandang gagawin. Sa mga desperate situation, kapatid, let's have a determination. Let's release our faith. Nothing is impossible to God. Kahit gaano kahirap yung sitwasyon natin. Amen? Amen? Kapag tayo po'y naniwala sa Panginoon, it will bring determination sa atin, kapatid. Kaya sabi niya, still she pressed through to Jesus, kapatid. Ano po ang sabi ng 5:28, kapatid? Sa 5:28 ng Mark, sabi diyan, because she thought, if I just touch His clothes, I will be healed. Yun po ang kanyang kaisipan, kapatid. Amen? Yun po ang kanyang paniniwala, kapatid. If I can but touch His clothes, mahawakan ko lang. Kaya kailangan nakita natin yung kanyang kamay palusot-lusot dun sa mga paa. Talagang, that is the determination. Very important to have a determination in this life, kapatid. At yan po ay, kung tayo po ay nakikita mo sa buhay mo, nagpupursige ka, nakikita mo yung kaharapan, ang daming balakid, pero tingnan mo yung sarili mo, meron po bang determination? That is faith, kapatid. Amen? Kaya kung wala talagang pananampalatayan, tunay doon, there is no determination. Walang strong decision. Amen? Sabi nga doon, be captured by God's call, holy calling. Amen? Let's choose to follow Jesus. Amen? Let's deny ourselves, let's surrender our lives, kapatid. Amen? Yan, matindi po yung kanyang determination, kapatid. Amen? Yan po ang pangalawang bagay na mahalagang maalala natin dito sa babaeng ito. The woman in trouble, kapatid. Matindi yung kanyang desperation. He was desperate. Physically, financially, spiritually. But praise God, he believes. Amen? Nagkaroon ng determination sa kanya. Kaya kahit mahina ng katawan, kahit napakahirap, nakita nyo, talagang nangyari yung gusto niyang mangyari. Because of the determination. It is because he exercised faith. Ginamit niya ang pananampalataya. Naniniwala ako eh. Malagang mahawak, wala na eh. Amen? At nakita natin kung paano siya. Ito po yung pangatlong bagay na maalala natin, aral dito po sa babae. Ito po yung 4 na D. Amen? Desperation, determination, at ito po yung pangatlong D na matutunan natin for the woman in trouble, kapatid. A woman's deliverance. See? Desperation, matinding sitwasyon, matinding kondisyon sa buhay, kahabag-habag, kalunos-lunos, napakagulo ng buhay, napakarumi, napakahirap, kapatid, kawalang pag-asa, pero nanalig pa rin sa Panginoon. Amen? Nagkaroon ng determination. Still, she pressed through Jesus Christ. At ito po, naranasan niya. Amen? A
a woman's deliverance. He was delivered. He was saved. He was rescued. He was recovered, kapatid. Amen? Kaya ano man ang sitwasyon, very important po ito na alam natin kung anong gagawin. Amen? Marahil wala pa ito sa buhay natin na talagang matinding desperation. But today, kung meron man, praise God, ito po ay tinuturo ni Lord sa atin. Amen? Nakaranas na ba kayo ng kayo po'y desperado? Amen? Desperate, kapatid? Amen? And it is true, kapatid. Talagang pag tayo po ay desperado na patuloy kang lumapit sa Panginoon, manalig sa Panginoon, that you will possess determination. Very important po yan. Walang na-healed, na-deliver na walang determination. Kaya makita natin sa babae, he was delivered, kapatid. To be delivered, sabi doon, God has a part and we also has a part. Nakita natin, hindi na siya basta pinagaling. Napakahina na ng katawan niya. Hindi inano doon na daanan na lang siya, no? Talagang gumawa siya ng paraan. Amen? She pressed through Jesus. Talagang sumiksik siya sa Panginoon, kapatid. Amen? Makita po natin yan. Gawin po natin sa buhay natin yan. Sabi nga, somehow, in our trouble, it's hard to press on toward Jesus. But we need to press on to show that we believe on Jesus Christ. Amen? Kaya anuman sa sitwasyon, maaaring hindi sa pera, maaaring hindi sa karamdaman, but spiritually. So anuman ang problema mo sa family, amen? Continue to press on toward God. Amen? Continue to believe. Let's have a determination so that we will be delivered, kapatid. Amen? Sabi nga, here, saan ba nanggaling yung kanyang deliverance? Clear po doon. Here, deliverance came from contact with Jesus. Doon po nanggaling yung kanyang deliverance nung siya po'y kumonek sa Panginoon. It touched, sabi doon. Amen? Dahil po siya'y kumonekta sa Panginoong Yesus. Amen? Once again, kapatid, if we connect to our Lord Jesus Christ truly, amen? Talagang manalig tayo, kapatid, we will be delivered. Kaya po yan ang tinuturo sa atin, a woman's deliverance. Her deliverance came from contact with Jesus. This was a touch of faith. Siya po'y humawak, lumapit sa Panginoon ng may pananampalataya. Ngayong umaga, amen? Na every Sunday pumupunta tayo, but see to it as we come to our Lord Jesus Christ, amen, tayo po ay lumalapit ng may pananampalataya sa Panginoon. Connect with faith palagi tayo. Amen? Amen? Huwag natin sayangin ang bawat araw. Every time na lumalapit tayo sa Panginoon, we come to our Lord Jesus. Sabi nga doon, she exercised greater faith than healthy ones around him. Alam niyo po doon, maraming napakalalakas na mga tao doon. Pero siya lang ang nag-exercise na faith. Pwedeng ganun ang mga sitwasyon ngayon. Amen? See to it, kapatid, makaklaim natin sa buhay natin na, Lord, nawa, hindi kami mapasama lang sa malalakas, pero hindi naman naghahayag, nag-exercise ng pananampalataya. Yung babae po, sa dami ng tao doon, she exercised greater faith than healthy ones around her sa mga palibot sa kanya. Kaya nga, ngayong umaga, do you exercise your faith, kapatid? Exercise our faith, kapatid. There is a reward to those who exercise faith. May gantimpala yan. Amen? Kaya napakahalaga nito. Yung ano man ang ating pangangailangan, talagang pag lumapit tayo sa Panginoon ng may pananampalataya, yan man ay physical, spiritual, financial, in all aspect, kapatid, ang Diyos po ay kumakatagpo. Sapagkat siya'y lumapit sa Panginoon, kapatid, sabi nga, our Lord responds to her faith. Dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon, ang Diyos po ay tumugon sa kanya. Kaya po sabi ni Lord, who touched me? Amen? Sino humipo sa akin? Yun. Nagulat pa ang mga taong nakapaligid kasi sa dami ng tao sumisiksik sa'yo. Nakahawak din naman. Pero ang binabanggit doon, kapatid, sabi nga this was a touch of faith. Sino ang lumapit at humipo sa akin ng may pananampalataya? Amen? Who touched me? Who connect me? Alam niya yun kung sino ang kumukonekta. Amen? Ngayong umaga, I encourage you, be connected, kapatid. Kumonekta po tayo sa Panginoon. Sabi nga doon, sensitive to her touch. God knows. He was able to sense. Alam niya, kapag ikaw at ako ay lumalapit ng may pananampalataya. Amen? So yan pong pinakamaganda. Every time na nakikita tayo ng may pananampalataya sa Panginoon. Because God aware, God knows, God understand, nakikita. Tama po yun. Talagang we cannot mock God. Kahit nakatalikod siya, alam niya kung sino ang lumapit sa kanya ng may pananampalataya. Alam ng Diyos siya. Amen? And nais ng Diyos. Yan po isang bagay na matutunan natin. Ngayong umaga, every time na lalapit ka sa Panginoon, every time na magkakatipon tayo,
Amen? Bit-bit natin, meron tayong pananampalataya sa Panginoon. And you will be delivered, ano man ang iyong pinagdaraanan. Sabi ni Lord, virtue is gone out of me. Amen? Alam ni Lord na may lumabas na grasya, kabutihan, may lumabas na kapangyarihan sa Kanya. Amen? Nare-release yung power ni Lord. Amen? Kaya makita natin, ito pong story na ito, it's about miracle also. God can make a miracle kahit incurable na yung sitwasyon mo. Amen? Kaya po tandaan natin, lumapit tayo sa Panginoon ng may pananampalataya, kapatid. Kahit gaano katindi pa yung desperation na meron tayo, pag meron tayong pananampalataya, we have a determination, we will be delivered, kapatid, sa anumang desperation na meron tayo. At hindi lang po natatapos doon. Hindi natatapos doon. Ano po ba nangyari? Ano pa bang aral na meron sa babae? Ano pa ba itong pang-apat na D? Ano yung unang D? Desperation, determination, deliverance, and ito po yung pang-apat, last, kapatid. The important lesson we can learn about the story of a woman in trouble. Once again, kapatid, a woman's, ito po yung pang-apat na D. A woman's declaration, kapatid. Amen? Declaration. Proklamasyon. Announcement. Amen? Profession, kapatid, nagpahayag. Official statement, nagbigay ang babaeng ito, kapatid. Hindi lang natapos na siya po ay nung nagdurusa, nanalig, naniwala. Kapatid, nagkaroon ng determination at nagkaroon ng deliverance. At the same time, there is a declaration. Amen? Ano po sabi ng verse 47, kapatid? Makita po natin yung verse 47. Sabi ng verse 47, and when the woman saw that she was not hid, sabi niya, sino? Who touched me? Nakita niyang wala nang, hindi na siya makakatago. And when the woman saw that she was not hid, she became trembling. Actually, natakot siya eh. Nagkaroon siya ng takot and falling down before him. She declared to him before all the people, for what cause she had touched him. Bakit niya hinipo? Alam niyo, bakit ko hinawakan? Si Lord, bakit ako lumapit sa Kanya? And how she was healed immediately. Yan. In-announce siya po sa lahat ng tao. Amen? Nung siya po ay problemado, desperado, naniwala, nanalig sa Panginoon, na-delivered siya. At hindi lang po niya hinayaan na siya lang. Hinayag niya po sa lahat kung anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, kapatid. Amen? Yan po ang sabi ng verse 47. Kaya po, bagamat siya'y natakot. Amen? So minsan may ganun tayong sitwasyon. Natatakot po tayo at may mga sitwasyon tayo na ganito yung ating sitwasyon, kapatid. Pero nakita natin, ano po bang maganda rito? Her trembling, sulat niyo po ito, her trembling, then her testimony. Maging testimony niya. Do you have a testimony from the Lord? Very important po yun. Yun po yung bagay. Sabi ko nga kanina na bakit hindi anghel ang mga nagwi-witness, nagsishare ng good news, salita ng Diyos. Bakit tayo? Kasi ito ang problema sa mga angels. Wala silang testimony. Amen? Kaya po tayo ang inatasan na magsishare ng Word of God. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, tayo po ay mula sa desperation. We are delivered, kapatid. We need to declare kung ano yung ginawa ng Panginoon. Amen? Nung una, natakot po siya kasi alam mo na, hindi alam kung anong mangyayari. Kung anong magiging response doon ng Panginoon at ng lahat ng tao na bakit niya ginawa yon. Her trembling, then her testimony. Yung ating pong minsang takot sa buhay, ito po ay naging testimony. Yung mga pangyayaring ito ay naging proof, naging witness, naging confirmation, naging ebidensya. Amen? Sabi doon, she told him why she had touched him. Amen? Sinabi niya po kung bakit niya hinipo. At alam natin yon. Dahil talagang wala na siyang pag-asa. Wala na akong pag-asa eh. Pero sa puso't isip ko, na mahawakan ko lang, naniwala ako. Kaya gumit-git ako sa Panginoon. Kahit tinanghina na ang katawan ko. Ang daming balakid. Napakahirap ng lumapit. Hirap na akong lumapit sa Panginoon. Ang dami ko ng balakid. Pero, sumiksik pa rin ako sa Panginoon. Because I was desperate. Hinalang ang lunas eh. Wala nang iba.
Kaya sumiksik po siya, kapatid. She declared to the crowd what happened. Amen? Hinayag niya. At very important po yan. Amen? Ano po ba yung testimony natin sa buhay na may share mo sa mga anak mo, sa pamilya mo, sa mga magulang mo? Very important po yan. Amen? Mahalaga po yung testimonies. God allow troubles. Amen? That is a temporary but filled with God's purpose. Yung mga trouble na mayroon tayo. Amen? Sabi dito, kapatid, how her words have endured. Amen? Paano pa yung kanyang salita ay nag-witness, kapatid. Amen? His word sustain, stand, kapatid. Nananatili, continuous until now sa atin. Ngayon, pinapakinggan natin yung kanyang salita, kapatid. Parang sinasabi niya sa atin ngayon. Pag binabasa natin, natakot ako nung una. Ang tindi ng pinagdaanan ko. Pero wala na ako eh. Lusop ako eh. Naniniwala ako si Lord lang talaga. Sumiksik ako. Pinagaling niya ako. Huminto ka agad ng pagdurugo. Pinagaling ako ng Panginoon. Amen? Nawa ngayong umaga, sino man nagangad ng kagalingan, ano man ang iyong trouble ngayon, tanggapin mo ang kagalingan mula sa Panginoon. Amen? Yan man ay physical, spiritual, financial, amen, in all aspect of our lives, mentally, morally. Amen? Lumapit ka sa Panginoon. Yun po yung tinuro ni Lord. Ganito kayo lumapit at pagpapalain ko kayo. Sabi doon, only one in the crowd whose word are known today. Amen? Sa dami ng taong lang yan. Isa lang doon sa maraming yon, kapatid, ang salitang naging kinonsider, pinahalagahan ngayon. Yung testimony niya, kapatid. Ito po, in touching Jesus, she was able to touch others. Alam mo ba yon? Na siya po ang pinakamahina doon. Siya po ay, nakita natin yung kanyang, kung paano siya nagsumiksik. Amen? Naniwala siya. Although, somehow, hindi niya pa alam kung yun talaga, pero naniwala siya na pag nahawakan. At yun nga nangyari. Amen? In touching Jesus, she was able to touch others. Kaya po, yun very important. Pag lumapit tayo sa Panginoon, with faith, kapatid, we will be healed, kapatid. Mararanasan natin yung miracle at kapangyarihan ng Panginoon. At yan din po yung isa. Kaya nga, our trials is a blessing to be a blessing to others. Amen? Amen? Yung mga trials natin, kapatid, may purpose sila dyan. At the same time, to bless us and to be a blessing to others. Amen? Kaya salamat sa mga troubles and trials na mayroon tayo ngayong umaga. Ito po ang ating, dito po tayo. Sabi dyan, once again, let James 2:17 remind us, faith without work is dead. It means faith without action. Amen? Faith without obedience, kapatid, is dead. Amen? Kaya yung babae, nakita natin, kapatid. Kaya ito pong message na ito, God's message for today, teach us how to be delivered from our trouble. Even it is impossible to be delivered, but nothing is impossible to our Master, to our Lord Jesus Christ, if we truly believe, kapatid. Ano pong ginawa niya, kapatid? Tama, nakita niyo po yung pananampalataya niya buhay. Kaya po siya nagsusumiksik sa Panginoon. Makita natin yun sa buhay. Tayo po ba'y nagsusumiksik sa Panginoon? Very important po yung kapatid. Amen? Very important po yan. Bilang inyong pastor, I tell you, I encourage you, kapatid, ang buhay na pananampalataya, amen, you will press on toward Jesus Christ. Magsusumiksik ka. Walang hindi magsusumiksik sa Panginoon na buhay ang pananampalataya. Pag buhay ang pananampalataya, magsisiksik yan. Pagpatay ang pananampalataya natin. Amen? Kaya makita natin yun sa buhay. Very important po yun na makita natin buhay ang ating pananampalataya. Press through Jesus, because His faith, her faith, ay buhay, kapatid. Amen? Sabi diyan, come as you are with all your needs. Of course, pag lumalapit tayo sa Panginoon, laging alam mo kung ano yung mga pangangailangan mo. Amen? And press through Jesus Christ, kapatid, manalig tayo sa Panginoon. And pay no head to doubters or critics in the world. Amen? Sa mundong ito, maraming doubters, maraming critics, kapatid. But pay no head. Huwag mong pansinin. Amen? It is true, kapatid. Kaya mahalaga po yung pananampalataya. Kaya yung babae, kahit na gaano katindi ang sitwasyon, masuntok pa siya, bahala na, masipa niyo pa ako. Pero naniniwala. Ayun po ang faith, yan po ang determination. Nabaliwala niya yung mga hadlang. Amen? Yung mga doubters sa paligid. Yung mga critics sa paligid, kapatid. Ito po ay nabaliwala niya, napagtagumpayan niya, kapatid. Amen? Hindi niya pinansin, kapatid. Press to
through Jesus Christ because nandun po yung kanyang buhay na pananampalataya sa Panginoon. Walang babalakid, walang makakabalakid sa atin kahit ano pa. This woman received more than she anticipated, kapatid. Na-receive ng babaeng ito, higit pa sa kanyang iniisip, inaasahan, higit pa sa kanyang ini-expect, kapatid, naranasan. Very important po yun. Kapag tayo lumapit sa Panginoon, higit pa sa inaasahan mo, ang pwede mong tanggapin sa Panginoon. Diba? Ano ba sabi doon? She was healed from illness, kapatid. Pinagaling po siya sa kanyang karamdaman. She became a child of God. Amen? Doon pa lang siya naging anak ng Diyos. Kaya po sabi ng Panginoong Yesus doon sa kanyang verse 48, and He said to her, Daughter, be of good comfort. Your faith has made you whole. Sabi ng Tagalog, kapatid. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, makakauwi ka na. Amen? So, it is true. Binanggit ng Panginoon the word, daughter, kapatid. It means she became a child of God. We are considered children of God. And through faith, we are considered children of God. Dahil sa inyong pananampalataya, kayo ngay mga anak ng Diyos. Kapag tayo may tunay, ang tao may tunay na pananampalataya, tunay na nalig sa Panginoong Yesus, yan ang totoong mga anak ng Diyos. At kinakatagpot niyayakap ng Diyos yan kahit gaano karami. Amen? Tayo po'y mahal ng Diyos, kapatid. Walang magulang na hindi nagmamahal sa anak. Lalo na ang Diyos, kapatid. Amen? Anong sabi doon, kapatid? Jesus give more than we ask or think. Amen? Tandaan natin yan. Kaya napakahalaga pong paglapit ng may pananampalataya sa Panginoon, bitbit yung ating mga pangangailangan. Amen? Ano pa man ang ating sitwasyon, kapatid, magsumiksik tayo kahit hindi mo na kaya. Kayanin mo. Lumapit ka sa Panginoon para makamit mo ang inaasa mo sa Panginoon. Higit pa doon sa inaasahan natin. More than with us or think, kapatid, ang pwede nating maranasan sa Panginoon. Kaya ito po, once again, let's remind us, exercise your faith. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, exercise your faith. Yan po ang importante, kapatid. Amen? Ibig sabihin, tuwing lalapit tayo sa Panginoon. Amen? Tuwing pupunta tayo, nagsasama, nagkakatipon tayo. Amen? Bitbit po natin yung pananampalataya. Nandun yung ating pananampalataya. Nagpupuri ka ng may pananampalataya. Tayo po'y nagkakatipon at lumalapit sa Panginoon kasama pamilya ng may pananampalataya. Amen? At ito po, mag-remind ba rin sa atin, kasi napakahalaga to exercise our faith. No faith, no future. Amen? So sa mga anak natin, ngayon pa lang, lagi po mong sinasabi yan. Yan. Meron kayong magandang kinabukasan pag tayo ay nanampalataya sa Panginoon. At the same time, ito po isang bagay, huwag natin kakalimutan, yung dineklara ng babae, kapatid, no faith, no testimony. Amen? Kaya pag may faith tayo, meron tayong kwento, meron tayong testimony. Napakasarap ang manalig. Meron tayong ebidensya, meron tayong proof, tayo po'y makakapag-witness. How to become a witness of God. Kaya kung walang karanasan sa Panginoon, ano bang ginawa ni Lord? Amen? So yun po, kapag tayo lumalapit na may pananampalataya sa Panginoon, kapatid, tandaan natin yun, we will be delivered. Amen? Tandaan natin yung 4 na D na meron tayo, desperation, determination, deliverance, and declaration. Yan po ang aral na makikita natin sa babae na sa atin din ay maranasan natin yung mga bagay na yan, kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo. At minsan pa, palagpakan natin si Lord. Pasalamatan mo si Lord sa pangapaalala, kapatid, na sa buhay na ito, amen, na kapag malayo tayo sa Panginoon, wala pa tayo sa Panginoon, napakahirap ng buhay. At minsan, nasa Panginoon na tayo, somehow nakakadaan pa rin tayo doon sa mga desperation na sa mga sitwasyon at kondisyon. But praise God, we have a words sa araw na ito. If you are desperate, man, let's have a determination. Man, continue to still, no, press on sa ating Panginoon. Sumiksik ka patuloy sa Panginoon. Yan ang isang magandang solusyon. And you will be delivered. Amen? You will be saved. Tayo po ay makaka-recover sa ano yung mga sitwasyon natin. At the same time, it will become our testimony. Amen? We can declare once again the goodness, the beauty of our God, kapatid, sa kabutihan ng Panginoon. Minsan pa, palapakan natin si Lord. Hallelujah, Jesus! We exalt you! Oh, we love you, Jesus! We give you praise, we give you glory and honor. Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Yesus. Sige po, habang umaawit yung ating tagapag-awit, kapatid, habang nandiyan kayo nakatayo,
tayo po'y lumapit sa Panginoon. Amen. Sabihin po natin, gawin natin panalangin yan. Say it ngayon, Lord, salamat. Gusto ko pa rin mahalin ka. Gusto ko pa rin paglingkuran ka. Salamat sa itinuro mo. Anong gagawin namin pag desperado na kami? Wala nang solusyon yung aming sitwasyon. Kami ba'y lalayo na? Wala na bang pag-asa? Nais mo tulad ng babae, hindi nawala ng pag-asa. Sa lahat ng may mga karamdaman, sa lahat ng may mga trouble ngayon, Panginoon, nandito man sa loob at sa labas ng court na ito, Panginoon, tulungan mo silang lumapit sa iyo. Maglilingkod, Panginoon. Yan ang pinaka ninanais ng taong nanampalataya sa iyo. Sa mga taong pinagaling mo, Panginoon, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po. Patuloy mo igawad ang kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Pagalingin mo ang lahat ng may karamdaman ngayon. Yan man ay spiritual, physical, mentally, morally. In all aspect of our lives, oh God. Healed us, oh God. Healed us, Lord. Lumalapit kami sa iyo ngayon at naniniwala kami, Panginoon, na ang pagtitipon na ito, magbibigay ng kagalingan sa amin ngayong araw na ito sa pangalan ni Jesus. Katagpuin mo, Panginoon, ang lahat ng may karamdaman, ang lahat ng may problema ngayon. Katagpuin mo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Pagalingin mo. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sa bagong araw. Yes, hallelujah. Say it, kapatid. Yes. Thank God. Salamat, Panginoon. Salamat ng marami. Linisin niyo po kami tugasan ng iyong banal na dugo. Salamat po sa kapatawaran. Salamat sa kagalingan ng karamdaman namin ngayon. Spiritually, financially, in all aspects. Physically. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. We choose to follow you, God. We choose to follow you. Amen. To share your words, God. To be in your side forever, God. Amen. Hallelujah. We surrender our lives today, O God. Inaalay namin minsan pang aming buhay. Lord, tulungan mo kaming mamuhay ayon sa pananampalataya. Amen. Hallelujah. Say it from your heart. Yes, Lord. Say it. Upang ipahayag. Yes, say it. From your heart. Salita. Buhay ko man, aking iaalay, aking ihahan. Yes, Lord, we commit our lives to you once again. We surrender our lives to you. Amen. Father God in heaven, once again, salamat po, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Pinamahal ka namin, Panginoon. Let's have a determination today, a strong decision that we will follow you, O God. I claim that all of us, Lord, captured with your holy calling, O God, Lord. Salamat po sa banal na pagtawag mo sa amin. Salamat sa pag-restore mo sa aming buhay. Salamat sa kaparaan ng itinuro mo sa amin. How to be delivered, Lord, from desperations. Thank you, Lord, for the determination. Yes, Lord, we will declare your goodness. From now on, once again, O God, we will declare your goodness. Salamat po sa pag-release mo ng iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay. Kapatid, tanggapin mo ang kagalingan, ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay at pamilya. Tanggapin mo, kapatid, ang kagalingan mula sa Panginoon. You are delivered today. God healed you by His power, by His goodness, kapatid. Amen. And let's declare the goodness of God to all the people. Be a witness of God's goodness, kapatid, sa araw na ito. We are forgiven. We are healed. We are blessed, kapatid, right now. We are sanctified by our Lord Jesus Christ by His blood. Thank you, Father God in heaven. We give you praise. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Patuloy po kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Patuloy mo kaming katagpuin. Salamat po. Patuloy mo ibigay ang mga mensahe na to make our lives to be continually useful, God, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming kapwa, at sa aming church, Panginoon. Purihin ka. Salamat po sa iyong mga salitang buhay. At salamat po, Panginoon. We claim that you make our faith alive.
sa araw na ito, Panginoon. Ang buhay na pananampalataya, Panginoon, it will move. It will feel your moves, O God. Your works, O God. We give you praise, Lord. We give you glory. Thank you once again for your grace and mercy and love. You send your words to heal us, to restore us once again. Thank you for your words. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, 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 amen. Magandang umaga po muli. Sige po, tayo po'y dadako na sa ating communion, mga kapatid. And once again, sabi po ni Pablo, kapatid, in 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 25, for I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Amen? So, minsan pa, kapatid, sabi nga, ito pong ating communion, the Lord's Supper, kapatid. The Lord's Supper is a worshipful bringing to mind of Christ our Lord, a dramatized proclamation of the gospel, a reaffirmation of our fellowship, and foretaste of the victorious celebration that we will have with Christ our Lord when He comes. Ikwento po natin, kapatid, tinanggap natin si Jesus na ibinigay ng Diyos sa atin, kaisa-isang anak ng Diyos na namatay sa krus para po tayo, kapatid, ay iligtas ang ating mga kaluluwa. And one day, sa kanyang pagkamatay, muli siyang nabuhay at siya'y babalik isang araw at once again to foretaste of the victorious celebration when He will have with Christ. When, sabi diyan, when He comes again, kapatid, tayo po ay magse-celebrate. Amen? Kaya po i-share natin yan una sa ating pamilya, kapatid. And ngayong umaga, sa ating pong paghingi ng tawad sa Panginoon sa ating mga kasalanan, God's forgiveness is available. He is willing. It is free, kapatid. Sa ating paghingi ng tawad ngayon, tinanggap natin ang kapatawaran. Patuloy nating ipagkatiwala. Magtiwala tayo sa Panginoon para sa ating kaligtasan at patuloy nating isubmit ang ating buong buhay sa ating Panginoon as our Lord and Master of our lives, kapatid. At ngayong umaga, amen. So, minsan pa, sige po, itaas niyo po yung tinapay. Salamat po sa Panginoon sa kanyang provision sa atin. So, ito po ang katawan ng ating Panginoon. Sige po, itaas natin. Father God in heaven, salamat po sa iyong katawan, Panginoong Jesucristo, na ibinigay sa amin. Sa bawat latay mo, kaming lahat ay nagsigaling maging sa araw na ito. Kiniklaim namin ang kumpletong kagalingan sa lahat ng aming karamdaman in all aspect of our lives. Thank you, Lord Jesus Christ, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Sige po, let's partake in Thanksgiving. Taas po natin yung kopa. Father God in heaven, once again, thank you for your love and thank you, Lord Jesus Christ, for your blood na nabubuo doon sa krus na siyang naglinis sa amin, nagbigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat po. Let's partake with thanksgiving in our hearts in Jesus' name. Hallelujah. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po, Lord, sa lahat ng kabutihan mo. Salamat sa lahat ng tinamasa namin na biyaya, bunga ng pagpapatawad mo, bunga, Lord, ng pagbuhay mo, pagpapatatag mo. Thank you, Lord, sa paglinis mo sa aming buhay. Salamat sa tunay na pananampalatayang pinagaloob mo sa amin. Salamat sa bagong puso't buhay, Panginoon. Purihin ka. Once again, we will declare your goodness. Panginoon, lalabas kami sa lugar na ito upang ihayag sa lahat ang kabutihan, katapatan mo sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, mga kapatid, tanggapin niyo po ang biyaya ng salita ng Panginoon. Once again, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless you. God bless you.